Ang 30,000 para sa silid na ito ngayon. Pati ang utang ninyong 300,000. Ako ang nagbayad ng lahat. Ano ang sinabi ninyo kanina? Sa wakas, makakawala na kami sayo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang isinisigaw mo? Iyong 300,000. Saan mo naman nakuha? Kahit isang kutson dito sa silid. Hindi mo kayang bilhin. Kung hindi dahil kay Kuya Kiang. At sa 300,000 deposito. Matagal ka nang pinalayas ng ospital. Kaunting pera lang ang dala mo. Pero nagyayabang ka pa rito. Zhang Jingshan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Para kang multo sa tubig. Pati ang sahig ng iyay na silid. Nadumihan mo na. Ngayong narinig mo na ang lahat. Hindi na ako magpapanggap sa'yo. Magdiborsyo na tayo. 3 taon akong kumain ng simpleng pagkain kasama ka. Sobra na. Pagod na ako. Hindi ka karapat-dapat sa akin. 3 taon na ang nakalipas. May utang na 3 milyong pautang ang pamilya nyo. Nang mapilitan silang tumalon sa gusali. Ako si Zhang Jingshan ang walang patid na. Naghanap ng kliyente hanggang magkasakit sa sikmura. Para bayaran ang mga utang ninyo. Inilabas ko ang buong puso ko para sa inyo. Pero ganito ninyo lang ako yurakan. Huwag kang magmalaki sa mga ginawa mo. Ginawa mo yon dahil gusto mo. At isa pa. Isa ka lang hamak na mangingisda sa probinsya. Paano mo nakuha ang anak naming si Xiaoya? Swerte ka lang na pinanganak ka sa ilalim ng magandang bituin. Nawala na nga ang trabaho mo. Gusto mo pa ba kaming hilahin pababa? Umalis ka. Lumayas ka ngayon din. Ang 3 taong paghihirap ko. Para bang ipinakain ko lang sa aso. Bakit niyo ako tratuhin ng ganito? Hindi ba naging mabuti ako sa'yo? Sa tuwing nag-overtime ako hanggang hating gabi. Hindi man lang ako nakakain ng mainit na hapunan sa bahay. Umiinom ako kasama ng mga kliyente hanggang magkasakit sa sikmura. Kailan mo ba ako inalala? Tama na. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka man lang tumitingin sa salamin. Kung hindi dahil wala na akong ibang mapuntahan. Mananatili ba ako sa piling mo? Sa mukha ko lang. Nagagawa mo pa akong pakasalan. Malaking swerte mo yon sa buhay na ito. Ibig mong sabihin. Ang anak kong si Xiaoya ay namuhay kasama mo. Nang napakaraming sakripisyo. Malapit nang dumating ang magagandang araw naming mag-ina. Malapit na. Umuwi ka na agad at magligpit ng gamit. Bumalik ka sa probinsya ninyo at mangisda. Kayo pa ang may gana magreklamo. Sa loob ng 3 taon, kung hindi dahil sa akin, na nagsikap kumita ng pera sa labas. Wala kayong makain kahit kanin. Lahat ng suot at gamit niyo ngayon. Ako ang bumili para sa inyo. Ngayong nakatagpo ka na ng mayaman. Tatakas ka na ba at lilipad palayo? Sinasabi ko sa iyo, Zhang Jingshan. Ito ang pagkakataong ipinadala ng langit. Dahil nakilala ko si Kuya Kiang. Mas mabuting tanggapin mo na ang kapalaran mo. Kung hindi dahil sa ganda ko. Alam mo ba kung ilan pa? Ang magiging karibal mo. CJ. Mukhang kayong mag-ina. Hindi mo man lang ako itinuring na ulam sa hapag. Darating ang araw na pagsisisihan nyo ito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang galawin ang mga gamit ko? Oh, hindi ba si Zhang Daxiao yon? Narinig kong kanina sa ospital ay umasta ka na parang isang ulol na asong nangangagat ng kahit sino. Magpapadala ako ng mga tao para ilipat ang bahay mo. Para hindi na madumihan ang mga mata ni Xiaoya. Zhang Jingshan. Ako ang umuupa sa bahay na ito. At ngayon, aalis na ako sa upa. Ang lahat ng kalat mong ito, itinapon ko na para sa'yo. Pirmahan mo agad ang kasunduan sa diborsyo. Huwag mo akong patagalin kasama si Kuya Daxiang. Magdiriwang kami ngayong gabi sa isang restaurang may bituin sa Michelin. Lin Xiaoya. Kahit aalis ka na. Kailangan pa bang maging ganito kalupit? Bawat muebles sa bahay na ito ay binili ko sa pagtitipid sa bawat subo ng pagkain. Isinantabi ko ang pera mula sa bawat subo para mabili ang mga yon. Mga muebles. Ang tumpok ng mga yan. Na hindi man lang nagkakahalaga ng 2,000 yuan. Tinatawag mo pang muebles ang sirang kahoy na yan. Zhang Jingshan. Dapat alam ng tao ang sarili niyang lugar. Tingnan mo ang sarili mo. Tinanggal ka na ng kumpanya. Ituring mong 500 yuan ang pabuya ko sa'yo. Pulutin mo iyan at humanap ka ng murang motel. Maligo ka para maalis ang amoy patay isda sa katawan mo. Sumama sa'yo si Xiaoya. Talagang malas siya sa loob ng 8 henerasyon. Dapat habang buhay kang mabulok sa putikan. Antigo ba iyan? Mga sirang gamit lang iyan na iniwan ng lolo niya. Sabi niya nagtuturo raw siya sa mga tao. Pero nangingisda pala sa putik. Kuya Dakiang. Huwag mong dumisan ang sapatos mo. Zhang Jingshan. Ito ba ang ipinagmamalaki niyong minanang kayamanan? Tinapak-tapakan ko na sa ilalim ng paa ko. At marumi pa rin sa paa. Zhao Dakiang, naghahanap ka ba ng kamatayan? Nakakaawa ka talaga, Zhang Jingshan. Huwag kang magmatigas. Wala kang koneksyon, wala kang pera. At wala ka ring kakayahan. Wala ka man lang kakayahang protektahan. Ang sarili mong babae. Xiaoya. Umalis na tayo. Sobrang baho ng hangin dito. Pirmahan mo na. Ipadala mo sa akin bukas. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo.
Zhang Jingshan. Sumuko ka na. Sa buong buhay mo. Hindi ka na makakabangon. Lin Xiaoya. Wang Qiping, hawakan mo siya. Zhao Daqiang. Akala ninyo. Dahil inagaw ninyo ang lahat sa akin. At nirakan niyo ako. Ay kikilos ako na parang asong patay na basta na lang susuko. Kung hindi dahil noon, sa sinabi ni Lin Xiaoya na may rayuma ang kanyang ina, at hindi siya pwedeng manirahan sa probinsya, hindi sana ako umalis sa dagat, na siyang bumuhay sa akin. Mga kasama, halikayo at tingnan nyo. Hindi ba ito ang nag-iisang ibong lumipad mula sa nayon? Para maging gintong ibon sa lungsod. Si Zhang Jingshan ba yon? Paano siya nakadamit? Bumalik na parang pulubing namamalimos. Liu Dabiao. Tabi. Bababa ko sa dagat para manghuli ng kung ano. Bumababa sa dagat si Zhang Jingshan. Noong ikaw pa ang namamahala sa nayong baihay. 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang bahaging ito ng Black Reef. Pati ang himpilan ng bentahan sa nayon. Ay kinontrata ko ng lahat. Ako si Liu Dabiao. Maliban sa mga tauhan ko. Sino ang maglalakas loob na mangisda sa magandang dalampasigang ito? Isang lambat lang, hipon lang ang huhulihin. Pag-ari ng lahat ang dagat. Sino ka para isara ang dagat? Henerasyon na ang mga taga-nayon. Na nangingisda rito. Bakit kailangan naming ibenta sa iyo ng barat? Dahil may pera ako sa bulsa ko. At may koneksyon ako sa nayon. May gana ka pang sumagot sa akin. Gusto mong itaboy kita sa dagat, ano? CJ. Dumiretso ka sa kanlurang dalampasigan. Bukod sa bulok na putik at maruming tubig doon. Wala kang makikitang kahit patay na alimango. Kung may mahukay ka roon, na kahit kaunting may halaga. Sa harap ng lahat, ako si Liu Dabiao. Kakain ng plastik na timba. Nagtipon ang hangin, lumubog ang mga ulap. Sa patay na tubig nakatago ang ginto. Kanlurang dalampasigan man ito, kanlurang dalampasigan. Liu Dabiao. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Ang lawak ng pananaw mo. Ay hanggang dito lang. Hari ka lang ng mababaw na putikan. Sabi ng lolo ko. Habang mas mukhang tigang at patay ang isang lugar. Mas madalas na may nakatago sa ilalim nito. Nalubhang pambihira. Malamig na tubig at lihim na agos. Talaarawan ng Shimay, 2 kabanata. Hanapin ang lungga ng dragon at tukuyin ang siwang. Suriin ang mga bulan ng tubig. Kilalanin ang kulay ng putik. Amuyin ang direksyon ng hangin. Nahanap ko na. Isang bukal ng buhay sa ilalim ng patay na tubig. Ito ang lungga ng dragon na minsan lang makita sa isang siglo. Astig. Ang laki ng nasa ilalim. Siguradong hindi maliit. Tatakas ka pa talaga sa akin. Dekalidad na asul na demonyong haring alimango. Xiaoya. Sabi mo, nasa bulok na putikan ako. At wala nang pag-asang makabangon. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang lumilipad palabas. Mula sa putikan na ito. Anong uri ba talaga ng dragon ito? Oh, bumalik na ang dakilang manghuhuli ng isda. Isang timba na naman ba ng mabahong putik ang nahuli mo? Putik sa dagat, ihanda mo nang ihalo sa kanin. Kuya Biao, may halimaw sa timba. Asul na haring alimango. Ang laki ng katawan. Nagkaroon na ba ito ng sariling espiritu? Sa ganoong patay na lugar sa kanlurang dalampasigan. Nahukay mo ito. Paano ito naging posible? Ayon sa patakaran ng nayon. Ang huli mong ito ay dapat ibenta sa himpilan ng bentahan ko. Malaki na ang ulo ng alimangong ito. Pero sobrang tigas ng baluti. Malamang matigas at luma na rin ang laman. Dahil magkababayan naman tayo. Bibigyan kita ng mataas na presyo. 200 lang. Ilagay mo na ang gamit mo at umalis ka. 200. Liu Dabiao. Hindi ka lang bulag. Mangmang ka rin. Itong alimango ay may 2 tinik sa harapan. At kulay asul ang talukab. Matatagpuan ito sa ilalim ng malalim na dagat. Sa pagitan ng mga bahura at halamang dagat. Matapos mabuhay ng ilang dekada sa matinding presyon. Lumaki itong dambuhalang alimango. Kung ihahambing sa mga alimangong inaalagaan sa mga palaisdaan. Basura lang ang mga iyon. 200. Kahit isang paa nito. Hindi mo kayang bilhin. Zhang Jingshan. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Sinabi kong 200 ang halaga nito. Kaya 200 lang ang halaga nito. Ibebenta mo ito ngayon. Gusto mo man o hindi. Sa nayong baihay. Ako ang batas. Zhang Jingshan.
Maghintay ka, aalis kami. Umalis ka at manghingi sa labas. Ito ang sentro ng kalakalan ng mamahaling lamang dagat. Bakit ka pumapasok dito na may dalang sirang timba ng imburnal? Ano ang pakay mo rito? Baka marumihan mo ang sahig. Kaya mo ba itong bayaran? Hindi ako pumunta rito para mamalimos. Nagpunta ako rito para magbenta ng paninda. Kung tawag niyo rito ay pamilihan, hindi niyo dapat itinutulak palabas ang dekalidad na lamang dagat. Na parang basura. Ginoong Lee, tanggapin na po ninyo si Kuya Dabiao. At ang munting handog na ito, para makapagtatag kami ng pangmatagalang kasunduan sa supply sa inyong mga restauran. Malaki talaga ang isinakripisyo ni Kuya Dabiao. Ginamit niya ang koneksyon niya sa mga barkong ng inisda sa karagatan. At gumastos ng malaking halaga para makuha ang napakabihirang asul na demonyong haring alimango. Tama po. Ginoong Lee, tingnan niyo ang laki ng alimangong ito. Timbang nito ay higit 8 gin. Walang duda. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng ligaw na alimango. Gawin niyo itong pangunahing putahe sa susunod ninyong paigig ng Jade na Dragon. Siguradong malalampasan ito ang ingay ng restaurant sa kabilang gusali. Boss Tuan. Zhang Jingshan. Itong taong ito, bakit hindi pa rin mawala sa paningin ko? Kuya Dabiao, tingnan ninyo. Ang taong ito pala ay sinundan tayo hanggang lungsod. Akala ko kung sino. Siya pala ang pinalayas ko palabas. Talyadong berdeng ulong pagong. Yung 500 yuan kahapon. Naubos mo agad. Kaya naparito ka para mamulot ng bulok na dahon. Guardia. Bulag ba kayo? Hindi ba niyo nakikitang may kausap si Ginoong Lee? Tungkol sa negosyong nagkakahalaga ng 10 milyon. Bakit niyo pinapasok ang basurang amoy kanal mula ulo hanggang paa? Baka maabala si Ginoong Lee. Kaya ba niyong panagutan iyon? Bilis, ilabas niyo siya. Isang negosyong nagkakahalaga ng 10 milyon. Nakasalalay lang sa isang lambat na kulungan sa malapit na dagat. Isang pilay na alimango na pinakain ng antibiotiko at pampabilis ng paglaki. Zhao Daqiang. Gusto mong maging supplier ng grupong Lee. Pero ganitong klase ng paninda ang ipapasa mo sa mga tao. Sa tingin ko, ikaw ang nasilaw at nabulag. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang tunay na mamahaling pagkaing dagat? Ako ang may-ari nito. Gumastos ako ng 20,000 yuan para ipa-air freight ito. Isang purong Russian na galing pa rito. Ligaw na huli mula sa malayong karagatan. Huwag ninyong pakinggan ang baliw na ito. Kung ano-ano ang sinasabi niya. Siya ang dating asawa ng misis ko. Dahil isinama ko siya rito. Dahil hindi niya matanggap ang diborsyo. Sinasadya niyang manggulo. Eksakto. Si Zhang Jingshan ay isang basurang may diferensya sa utak. Bukod sa paglalaba at pagluluto, wala siyang ibang alam. Pati ang Emperor Crab. Hindi niya mabilang kung ilang paa mayroon. At nagpapanggap pa siyang eksperto rito. Bata. Pwedeng kahit ano ang kainin. Pero hindi pwedeng kahit ano ang sabihin. Kung hindi ka makapagbigay ng malinaw na paliwanag ngayon, kahit ikutin mo pa ang buong mundo, at sirain ang mga patakaran ko, tinitiyak ko sa'yo, hindi ka makalalabas sa pintuang ito ngayon. Ano ang karapatan mong sabihin ang nasa harapan ko? Ay isang mababang uri lang na alagang alimango. Una, tingnan ang carapace. Ang tunay na ligaw na huli mula sa malayong karagatan. Ang Emperor Crab ay nabubuhay sa lalim na daan-daang metro. Sa malamig at mataas ang presyor na karagatan. Para makayanan ang presyon ng tubig. Napakatigas ng carapace nito. At may malalim na kulay rosas. Ngayon, tingnan naman niyo ang alimangong ito. May bahid ng pamumuti ang carapace. Kapag pinisil pababa, may bahagyang pagkalubog. Ito ang tipikal na lambat na kulungan sa mababaw na dagat. Bunga ng kakulangan sa paggalaw. At kakulangan sa calcium. Ikalawa, tingnan ang mga kasukasuan. Sa malalim na dagat, walang lambat na gumagapos sa kanila. Mahahaba at malilinis ang mga paa ng ligaw na alimango. Pero ang 6 na paa ng alimangong ito, sa mga kasukasuan, ay may malinaw na may itim na sugat at langib. Dahil matagal itong nakulong. Sa masikip at siksikang kulungan, kung saan nagkakapatakan at nagkikiskisan sila. At nagkaroon ng sakit mula sa pag-aalaga. Sa gilid ng takip ng hasang sa tiyan ng alimangong ito, may malinaw na nakakapit na berdeng lumot. Sa malayong malalim na karagatan, imposibleng tumubo ang ganitong bagay. Ang alimangong ito ay maaaring galing pa sa malapit sa labasan ng dumi ng pabrika. Isang alimangong puno ng mabibigat na metal lampas sa itinakdang pamantayan. Director Lai, kung gagawin mong piging ng mata ng Haring Dragon at ihahain sa mga opisyal at kilalang tao ng lungsod, kapag may namatay dahil sa pagkain nito, ang pinaghirapan niyong negosyo sa buong buhay ay tuluyang mawawasak. Napakatapang mo, Zhao Daqiang. Gamit ang alimangong nagkakahalaga lang ng 2,000 yuan. Para lokohin ako gamit ang makamandag na alimango. Sa isang kontrata ng supply na nagkakahalaga ng 10 milyon kada taon. Lumobo na yata ang tapang mo. Naglakas loob ka pang gawin akong uto-uto. Lei. Ginoong Lee, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Hindi ko rin alam. Niloko ako ng supplier.
Huwag kayong maniwala sa kalokohan ng probinsyanong iyan. Zhang Jingshan. Hinarangan mo ang pagkakakitaan ko. Hindi pa tayo tapos. Binata, mahusay ang mata mo. Salamat sa tulong mo ngayon. Kung hindi, ako si Ginoong Li mismo. Talagang malulugi ako ng husto. Hindi ka naman pumunta rito ngayon ng sadya. Para lang ilantad siya, di ba? Nakikita kong may dala kang timba. May mahalaga ka bang paninda? Ginoong Li. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang naghuhukay ng mabahong isda at bulok na hipon sa putikan. Sa lumanyang itim na timba. Ilang piraso lang ng patay at walang halagang alimango ang laman. Paano yon magiging karapat-dapat sa paningin nyo? Iniligtas ko lang kayo sa isang patibong kanina. Munting regalo ko yon bilang pagpapakilala. Tungkol naman sa laman ng timba ko. Karapat-dapat ba ito sa handaan ng Haring Dragon? Kayo ang eksperto. Tingnan niyo mismo. Diyos ko. Ito ang maalamat na asul na demonyong haring alimango. Ang laki at kulay nito. Pati ang tila koronang tinik sa sipit nito. Isa itong uri na nabubuhay lamang sa malamig na agos. At sa pinakamalalim na dagat, isang pambihirang ligaw na huli. 10 taon na akong hindi nakakakita nito sa pamilihan. Wala pang 4 na oras mula nang mahuli ito. At hindi pa ito nahiwalay sa tubig. Ramdam na ramdam ang pagiging ligaw nito. Ginoong Li. Maaari ba itong makuha ng inyong panlasa? Higit pa sa inaasahan ko. Ito mismo ang hinahanap ko. Ang kayamanang magiging pangunahing putahe sa handaan ng Haring Dragon. Binata. Bibilhin ko ang huling ito. 80,000 cash. Magtransaksyon tayo agad. Pwede bang maging magkaibigan tayo? Jingshan, napakahusay mo, asawa ko. Mayaman na tayo. 80,000. Iyong 500,000 dote. Ayoko na. Hindi na ako sasama kay Zhao Daqiang. Magpakasal tayong muli. Hahatiin natin sa kalahati ang perang ito. Ayos ba? Buksan mo ang mga mata mong aso at tingnang mabuti. Ano ito? Lin Xiaoya. Lalabas akong walang makukuha. Tama ang sinabi mo kanina. Tayo ay mga taong nabubuhay na sa magkaibang mundo. Itong 80,000 pera. Kahit ipakain ko pa sa aso. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakahawak ni isang sentimo mula rito. Isama mo ang bago mong biglang yaman. At umalis sa paningin ko. Kalokohan. Umalis ka. Ginoong Su, narinig niyo ang lahat mula sa likuran. Pasensya na at napahiya ko kayo kanina. Muntik na kayong makatanggap ng isang makamandag na alimango. At masira ang reputasyon ng grupo natin. Yuhin Li. Hindi niyo iyon kasalanan. Napakahusay na ngayon ng teknolohiya sa pamimeke. Mabuti na lang. Ngayong araw, kasama natin ang ginoong ito. Nandito ang tunay na eksperto. Magpakilala ka ulit. Ako si Su Wanking, si ng grupong Li. Kanina, tama ang pagsusuri ninyo sa alimango. Mula sa dugtungan ng baluti hanggang sa hasang. Bawat salita ay eksakto. Ang ganoong talas ng paningin. At malalim na kaalaman sa mga yamang dagat. Ay tunay na nagmulat sa akin. Maaari ko bang malaman ang pangalan nyo? Zhang Jingshan. Galing sa Nayong Baihay. Isa lamang akong karaniwang mangingisda. Napakahinhin nyo, Ginoong Zhang. Kaya ninyong makilala agad ang asul na demonyong haring alimango. At mahanap pa ito sa patay na lawa. Isang pambihirang hiyas mula sa pugad ng dragon. Talagang hindi kayo ordinaryong mangingisda. Itong alimango 8,000, akin na. Hindi lamang iyon. Gusto ko ring makipag-usap sa inyo. Tungkol sa mas malaking negosyo. Anong negosyo? Sa ngalan ng aming grupo. Nais naming kunin si Ginoong Zhang. Bilang aming punong tagahanap ng dekalidad na yamang dagat. Simula ngayon. Anumang dekalidad na yamang dagat na personal na mahuhuli ni Ginoong Zhang. Bibilhin ng aming grupo ng walang tanong-tanong. Ginoong Zhang. Naipadala na ang bayad sa inyong account. Pagkalipas ng 3 araw, magdaraos ang aming grupo ng isang napakahalagang pribadong pagtikim ng mga premium na produkto. Kailangan namin ng isang batch ng pinakamahuhusay na ligaw na yamang dagat. Sa araw na yon, umaasa kami ng lubos sa natatanging inyong kaalaman sa dagat, Ginoong Zhang. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo ako anumang oras. Huwag kayong mag-alala, Zisu. Walang gaanong may pagmamalaki ang Nayong Baihay. Malalaki lamang na yamang dagat. Basta tama ang presyo. Kahit handaan ng Haring Dragon ng Diyos Dagat. Iaahon ko para sa inyo. Zhang Jingshan. Nasaan ang patay mong alimango? Mga tao, halikayo at tingnan nyo. Nagpapanggap na mayaman ang batang ito. Kanina sa umaga, may bitbit siyang isang patay na alimango. Siguradong namatay iyon sa daan, nabulok at bumaho. Kaya itinapon siya ng palengke, hindi ba? Ikaw ba ang nagbayad sa sasakyang iyon kanina? 50 yuan para magpasakay sa'yo. Baryo.
Mabuting aso, huwag humarang. Tabi. Ikaw na pulubing walang kwenta, paano mo ako tatawaging aso? Ngayon, talagang tuturuan kita ng leksyon. May utang ka pa sa baryo para sa pwesto mo noong nakaraang quarter. 300 yuan at hindi mo pa binabayaran. Ngayon, wala ka nang maibayad. Babalatan ko ang yabang mo ngayon. Imulat mo ang mga mata mong pangaso at tingnang mabuti. Ilang digit ba ito? Kita sa salaping yuan. Liu Dabiao, pinagbigyan kita noon. Dahil hindi ako nakikipamuhay sa baryong ito. Pero simula ngayon, ang dagat ng ngayong baihay ay pag-ari na ni Zhang Jingshan. Kapag nangahas ka pang gumawa ng patagong kalokohan sa akin, sa susunod, hindi lang pulso mo ang madudurog. Bumili ka ng bangka, iho. Ang mga ito ay isang lumang bangkang halos pangkaskas na. Magandang bangka. Nasa silaang bahagi ang mga yon. Sa paggawaan ng malalaking bangka. Boss, iyong mga bakal na bangkang gumagamit ng langis. Ayoko. Ang lumang kahoy na bangkang ito ang gusto ko. Magbigay ka ng presyo. Kapag nasa tubig na, lulubog ito ng 3 bahagi. Matatag sa alon na parang bundok. Mga makabagong bangkang yari sa salamin at bakal. Bagamat mabilis silang tumakbo, napakalakas naman ng ingay ng makina. Kapag nakasalubong ang matatalinong isda sa dagat na 100 taon nang namumuhay. Kahit ilang kilometro ang layo. Tinatakot na nito ang buong kawan ng isda. Tanging ang ganitong bangkang walang inilalabas na kahit kaunting ingay ng makina ang kayang sumuong sa alon. Kapag sinabayan ng minanang pamamaraan ng paggawad, makakasingit ito ng walang anumang ingay. Papasok sa yungib ng Haring Dragon sa kailaliman at madilim na bahura. Magaling ka, bata. May mata ka sa magagandang bagay. Balak ko sanang itira ang bangkang ito para gawing panggatong. Dahil alam mo ang halaga nito. 8,000 yuan, kunin mo na. Bilang dagdag, bibigyan pa kita ng ilang gawang kamay na nakatago sa ilalim ng kahon. Mga lambat na yari sa lubid na abaka at may mabibigat na tingga. Ayos, kasunduan na. 100, boss. Hihiramin ko muna ang mga kagamitan nyo. Aayusin ko ang bangkang ito ngayong araw. Bukas na bukang liwayway. Ipapakita ko sa lumang bangkang ito. Muli. Kung ano ang tunay na lakas ng dagat at dambuhalang alon. Tanging ang ganitong bangkang walang inilalabas na kahit kaunting ingay ng makina ang kayang sumuong sa alon. Kapag sinabayan ng minanang pamamaraan ng paggawad, makakasingit ito ng walang anumang ingay. Papasok sa yungib ng Haring Dragon sa kailaliman at madilim na bahura. Magaling ka, bata. May mata ka sa magagandang bagay. Balak ko sanang itira ang bangkang ito para gawing panggatong. Dahil alam mo ang halaga nito. 8,000 yuan, kunin mo na. Bilang dagdag, bibigyan pa kita ng ilang gawang kamay na nakatago sa ilalim ng kahon. Mga lambat na yari sa lubid na abaka at may mabibigat na tingga. Ayos, kasunduan na. Boss. Hihiramin ko muna ang mga kagamitan nyo. Aayusin ko ang bangkang ito ngayong araw. Bukas na bukang liwayway. Ipapakita ko sa lumang bangkang ito. Muli. Kung ano ang tunay na lakas ng dagat at dambuhalang alon. Hindi ba ito ang ating taganayong baihay na Diyos ng kayamanan, si Zhang Jingshan? Ano? Kumita ka ng 80,000 kamakalawa. Pero ngayon ay nagawa mo pang bumili ng ganitong bangka na walang kahit makina. At parang kabaong kung pumalaot. Malawak ang dagat, malaya ang isdang tumalon. Kahit anong bangka ang gamitin ko. Wala iyon sa sakop mo. Zhang Jingshan, huwag kang masyadong mayabang. Alam kong nakipag-ugnayan ka sa grupong Li sa lungsod. Pero tandaan mo, sa dagat na ito, ako ang tunay na hari rito. Kapag nangahas kang pumalaot ngayon, susundan ka ng bangka ko. Sa bawat hakbang, hindi kita tatantanan. Tignan natin kung ano ang gagamitin mo para makipagkita sa babaeng apelyido Su. Hindi tatagal ng higit sa 3 araw ang hasang ng isda. Nagbago ang hangin sa timog kanluran, magulo ang ilalim ng dagat. Ito ang hudyat na bumabalik ang masamang hangin. Sige, Liu Dabiao. Dahil gusto mong sumunod, bilisan mo ang pagsunod. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang perang makukuha sa dagat ngayon. May buhay kang kikitain, pero baka wala ka ng buhay na paggagamitan. Sumunod ka sa akin. Ngayong araw, tiyak na ilulubog natin ito. Akala mo kung sinong hari? Isa lang itong kanal na medyo malaki. Kuya Biao. Masyadong malakas ang agos dito. Ayon sa sonar sa dashboard, puro nakatagong bahura ang nasa ilalim. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Kapag sumayad tayo sa bahura, lulubog agad ang bakal na bangkang ito. Takot ba ako? Hindi nga siya natatakot sa isang bulok na bangkang kahoy. May ilang daang lakas kabayo ang makina ko. Ano ang ikatatakot ng bakal kong bangka? Siguradong may natagpuan ng batang ito na pambihirang pugad ng isda. Lumapit kayo sa akin. Kunin ang posisyon niya at ihulog ang lambat.
Ayon sa nakatala sa talaarawan ng Shumai, ang yungib na nagtitipon ng enerhiya ng hangin. Liu Dabiao. Matagal na kitang binalaan. Ang pera sa dagat ngayon. Hindi mo yon kikitain. Saklolo. Bilisan niyo ang pagsalok ng tubig. Lulubog na ang bangka. Ang mga pangkat ng isda sa malayong dagat ay tiyak na magsasama-sama at pupunta sa mga madidilim na bahura para magkubli sa mga batong panangga sa hangin. Ihulog na ang lambat na yon. Siguradong tatama. Ay, napakagaling. Malaki ang kumpol ng isda. Hilahin niyo. Pambihirang ligaw na malaking dilaw na croaker. Napakarami. Hindi bababa sa 100 kilo. Ayos na. Para sa pagiging ng Haring Dragon ni Ginang Su, may pambihirang pangunahing putahe na tayo. Ligaw na malaking dilaw na croaker. Puro ligaw na malaking dilaw na croaker ang laman. Dapat ay sa akin ang mga yon. Ikaw talaga, munting kaibig-ibig. Tingnan mo agad. Si Ginoong Wang ba yon ng grupong Wang? Karaniwang napakahirap silang makaharap ng personal. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon ngayong gabi. Si Aoya. Ang tiket sa pagpasok ngayong gabi. Gumastos ako ng buong 200,000. Mula nang huli tayong nasa sentro ng palitan. At mapasama kay Ginang Li. Bumagsak lahat ang negosyo ko nitong mga araw. Ngayong gabi, kailangan nating makaisip ng paraan para makapagpakita sa harap ni Ginang Li at Ginang Su. Kahit lumuhod pa tayo at mag-alay ng twist. Kailangan nating maibalik ang koneksyong ito. Kuya Dakiang, huwag kang mag-alala. Sa husay ko sa pakikitungo sa mga tao, siguradong mapapasaya ko ang mga yon. At mapapangiti ang mga mo. Kapag nakaahon na tayo, at nakatira na sa malaking mansyon, gawin nating katatawanan si Zhang Jingshan. Ang patay gutom na mangingisdang iyon, na mukhang kawawa, at ikwento sa harap ng mga bigatin. Sakto ang oras. Dumating na rin ang mga paninda. Kuya Dakiang, tingnan mo. Hindi ba si Zhang ang tindero natin? Paano nakarating ang pulubing ito? Sa Hotel Yanon. Ano ang ginagawa ko rito? Wala kayong pakialam. Huwag kang humarang, munting irog. Umalis ka nga. Akala ko kung sino ka. Naghatid ka pala ng paninda. Zhang Jingshan. Hindi ka ba dapat nasa bulok mong? Putikan, naghuhukay ng mga alimango. At naghahatid ng murang pagkain. Alam mo ba kung anong lugar ito? Isang tapak lang dito sa carpet. Hindi mo na kayang bayaran kahit ipagbili mo pa ang sarili mo. Ano ang ipinagmamalaki mo riyan? Kuya Dakiang, inimbitahan ka ngayong gabi. Bilang panauhing pandangal sa eksklusibong pagtikim. Ano ba yang sirang dala mo? Balak mo bang samantalahin ang pagkakataong maghatid? Para makalusot sa bulwagan ng piging. At makikain ng tira-tirang pagkain. Mga gwardiya, lumapit kayo agad. Itaboy palabas ang tusong deliveryman na ito. Na nagbabalak manggulo. Nakikita mo ba? Ito ang liham ng imbitasyon para sa mga panauhing pandangal. Ikaw na ang buong katawan ay naglalabas. Nang amoy dagat, isang hamak na basura sa laylayan. May karapatan ka bang tumayo katabi ko? Sa iisang sahig. Isa lang siyang mangingisdang taga na yon. Kanina pa niya gustong sumiksik sa bulwagan. Bilis, ihagis siya sa kalsada. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas humawak sa panauhin ko. Si Yusu. Magandang gabi, si Yusu. Ako si Zhao Dakiang ng Dakiang Seafood. Sadyang naparito ako ngayong gabi. Para dumalo sa inyong pagtikim. Nagkakamali kayo ng akala. Ang taong ito ay talagang hindi isang panauhing pandangal. Zhang Jingshan ang pangalan niya. Isa lamang siyang maralitang mangingisda. Ginoong Zhang. Mag-ingat kayo sa pananalita at kilos niyo. Ang liham ng imbitasyong hawak niyo ay hindi balidong katibayan para sa pagtitipong ito. Makisama kayo sa aming trabaho at umalis na. Ginoong Zhang. Sa wakas, dumating na rin kayo. Matagal na kitang hinihintay sa loob. Nadala mo ba ang mga pambihirang yaman ng dagat? Na magpapasigla sa buong pagtitipon? Hindi ako nabigo sa inyong tiwala. Narito ang lahat ng handaang pangharing dragon. Na ipinahanda ng si Isu. Mabuti. Ginoong Zhang. Sumunod kayo sa akin. Dumaan tayo sa gitnang pribadong daanan para sa mga panauhing Nakahanda na ang pangunahing mesa sa unang hanay. At inilaan na ang inyong pwesto. Napakabait niyo, Sili. Maliit na bagay lamang ito.
Napakabata pa ni Zhang pero napakahusay na. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Mga minamahal naming panauhin. Salamat sa inyong pagdalo. Sa pagtikim na inihandog ng grupong Li. At ngayon, narito na tayo sa pinakakapanabik na sandali ngayong gabi. Palakpakan natin ang pambihirang yaman ng gabing ito, na nagmula sa kailaliman ng dagat, at pinagpala ng Haring Dragon. Ang pambihirang ligaw na dilaw na Croaker. Diyos ko! Bihira nang makakita sa merkado ng isang alimangong tumitimbang ng 2 kilo. At mayroon pala rito na mahigit 4 na kilo, higit sa 10 pa. Ginoong Li, 3 milyong piso ang alok ko. Magtabi kayo ng isa para sa akin. 1 milyong piso lang, gusto nang bilhin ang malalim na dagat na malambot na dilaw na alimango. 5 milyong piso ang alok ko sa isa. Walang makikipag-agawan sa akin ngayong gabi. 5 milyong piso. Mahigit 10 ang nasa entablado. Kung ganoon, aabot iyan sa daan-daang milyong piso. Mga ginoo at mga ginang, ang ganitong uri ng pambihirang yaman mula sa kailaliman ng dagat ay hindi basta-basta kayang hulihin ng tao. At ang lumikha ng himalang ito ngayong gabi ay ang ginoong nasa tabi ko. At hindi lamang iyon. Formal nang nagpasya si Pangulong Su. Nakunin si Ginoong Zhang Jingshan bilang pangunahing tagapayo sa yamang dagat ng grupong Li. At tagapayo sa paghahanap ng yamang dagat. Kasama ang 10% bahagi ng kumpanya. Palakpakan natin ng buong sigla. Si Ginoong Zhang sa pagdadala ng handaan ng Haring Dragon. Jinshan. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kasalanan lahat iyon ni Zhao Daqiang. Pinilit ako ng walang hiyang iyon. Sinuhulan niya ako ng pera. Ikaw lang ang tunay kong minamahal. Pwede ba tayong magpakasal muli? Ikaw ang magbibilang ng pera sa bahay. At ako ang maghuhugas ng paa mo at magluluto. Maaari pa ba tayong bumalik sa dati? Lin Xiaoya. Huwag mong dumisan ang sapatos ko. Ang itsura mong iyan ngayon. Parang asong kumakawag ang buntot para magmakaawa. Mas kasuklam-suklam pa. Kaysa sa arugante mong itsura kahapon. Nakakadiri ka lalo. Jinshan. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ginoong Zhang. Ang kargamentong ito ngayong gabi ay lubos na tumulong sa pagpapakilala sa grupong Li. Pero sa industriya ng pagkain at inumin, katatagan ang pinakamahalaga. Kung paminsan-minsan lang tayo nakakahuli ng pambihirang yamang dagat, hindi iyon sapat para suportahan ang isang mataas na uri ng industrial na kadena. Ginoong Zhang, ano ang plano mo? Para sa susunod na yugto ng pag-unlad. Diretsahang tao si Pangulong Su. Kaya hindi na ako paligoy-ligoy. Ang Nayong Baihay ang may pinakamaganda sa buong lalawigan. Nakagubatan ng mga bahura sa baybayin. Pero matagal na itong kinokontrol ng pinagsamang puwersa ng pinuno ng baryo at mga ganid na negosyante. Kaya ni Sabaw ay hindi man lang malunok ng mga taga-nayon. Plano kong bumalik at kunin ang karapatang umupa sa katubigan ng Nayong Baihay. Magtatatag tayo ng sarili nating base para sa ekolohikal na pangingisda. Ito ang unang 100 milyong pisong pondo para sa espesyal na pamumuhunan. Ginoong Zhang, gawin mo ang gusto mo. Ang grupong Li ang magiging pinakamatibay mong sandalan. Talagang walang kapantay. Maraming salamat, Pangulong Su. Sa loob ng 3 araw, ang dagat ng Nayong Baihay ay tatawagin ng Dagat Zhang. Makinig kayong mabuti. Naglabas na ng kautusan ang mga pinuno ng bayan ngayong araw para sa maayos na pamamahala. Lahat ng sonang malapit sa pampang at mga sonang pangisdaan sa baybay ng Nayong Baihay. Simula ngayong araw ay pamamahalaan ng isa sa ilalim ko. Eksklusibong kontrata ni Dabiao sa yamang dagat. 10 taon ang termino. 500,000 ang bayad sa kontrata. Naipasok ko na sa account ng Nayon ng Bayad. Liu Dabiao. Talagang lantaran kang ng agaw. Napakalawak ng dagat sa nayon natin. Pero ang taunang huli ng lahat ay hindi man lang umaabot ng 1 milyon. 500,000 lang ang alok mo para angkinin ito sa loob ng 10 taon. At nakasulat pa sa kontrata na lahat ng yamang dagat na mahuhuli ng mga taga-nayon ay dapat ibenta sa iyo sa 30% ng presyo sa pamilihan. Pinuputol mo ang kabuhayan ng buong nayon. Ayaw ninyong pumirma. Ang kontratang ito ay inaprubahan ng namamahala sa asosasyon ng industriyang ito. Sino sa inyo ang maglalakas loob na hindi maglagay ng tatak pirma ngayon? Bukas, ipapahuli ko ang mga kagamitan sa kabuhayan ng pamilya nyo. Gusto kong makita kung matigas talaga ang paninindigan nyo o kung mas matigas ang hawak ko. Dalhin dito ang tinta. Hawakan ang mga kamay nila. Pipirma sila isa-isa para sa akin. Kayong mga hayop. Matuto kayong makiramdam. Ang tatak pirmang ito, ilalagay mo man o hindi. Kailangan mo pa ring ilagay. Sino iyon? May naglalakas loob na bumangga sa akin.
Sa pintuan mismo ng tanggapan ng konseho ng ngayon. 500,000 lang gusto ng angkinin. Ang karapatan sa dagat ng Nayong Baihay sa loob ng 10 taon. Liu Dabiao. Hindi ka lang walang puso. Mahirap ka pa at kaawa-awa. Akala ko kung sino. Siya pala ang kumapit sa isang mayaman sa syudad. Si Zhang Jinshan pala yon. Ano? Nagpalit ka na ng porma. Akala mo talaga amo ka na. Zhang Jinshan. Binabalaan kita. Ang bidding para sa kontrata ng karagatang ito ay tapos na. Pumirma ka agad. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Kapitan ng Nayon. Ayon sa batas ng bansa, ang kontrata sa karagatang pag-aari ng komunidad ng Nayon ay dapat isailalim sa bukas na bidding. Mapupunta ito sa pinakamataas ang alok. At dapat ding tiyakin ang pangunahing karapatan ng mga taga-Nayon. Hindi pa tapos ang bidding at wala pang pirmadong kontrata. Kaya ako, si Zhang Jinshan, ay opisyal na nagpapahayag na sasali ako. Batay lang sa mga ibinenta mong ilang libo mula sa patay na isda kahapon. Ako, naglabas ako ng 500,000. Malinis at totoong pera. 500,000. Ang kaunting perang iyan. Pang-ilalim lang ng kahon ko. Mag-aalok ako ng 2 milyon. Para bilhin ang karapatan sa karagatan ng Nayong Baihay. Sa loob ng 10 taon. Ang perang ito ay buong ilalagay sa account ng komunidad ng Nayon. Para kumpunihin ang mga kalsada at ayusin ang mga bangkang pangisda. At ang lahat ng yamang dagat na mahuhuli ninyo mula ngayon. Bibilhin ko sa presyong mas mataas pa sa pamilihan. 10% ang dagdag. Sabay-sabay tayong kikita. Para lahat ng tapat na mangingisda ay makapamuhay ng marangal at taas noo. Sinasadya mo bang guluhin ang negosyo ko? Sinasabi ko sa'yo. Ang amo sa likod ko ay si Kuya Long. Ng Asosasyon ng Yamang Dagat sa Bayan. Wala kang kahit 1 kilo ng paninda na mailalabas. Mula sa bayang ito. Ang sakto naman. Maaari mo siyang tawagan ngayon mismo. Tignan natin kung may lakas kang harangan ako. Ang CEO ng Grupong Li ay isang pangunahing kumpanyang tinutulungan ng lalawigan. Siya mismo ang pumirma sa kontrata. Ang malaking pangkat ng transportasyon ng sariwang pagkain dagat. Ng Grupong Li. Kung marunong kang kumilala sa sitwasyon, umalis ka na. Kuya Long, kailangan mo akong ipagtanggol. Umaasa siya sa Grupong Li. At sa impluensya ni Su Wanking. Sa pagtitipon ng pagtikim, ganap niya akong haharangin. Tuluyan nang naputol ang daloy ng puhunan ko. Kumuha na naman siya ng 20 milyon ngayon. Pumunta siya sa Nayong Baihay para manggulo. Hindi lang nito sinampal ang dangal ko. Pinutol pa niya ang supply mo sa bayan. Ng murang pagkain dagat. Isang mangingisda lang sa probinsya. Pero pati ang negosyo ng samahan ko ng Yamang Dagat ay nagawa niyang pakialaman. Balak ko sanang ayusin ang pangmatagalang pakikipagtulungan. Ngayon, ginulo niya ang lahat. Kung hindi maihatid ni Zhang Jinshan ang kargamento, paglabag iyon sa kontrata. Narinig ko na may isang kargamento ka ng espesyal na inaangkat, na alimasag na mapupula ang mata. Ikaw talaga. Ang talino mong kumana. Basta baguhin ang mga plano. Para sa dalampasigan ng Nayong Baihay. Maaapektuhan ang mga pamumuhunan ni Zhang Jinshan na may kaugnayan dito. At dahil sa pagbabago ng proyekto, mahihirapan din si Su Wanking. Pagdating ng araw na yon, hindi lang siya ang sasagot sa kaukulang pinsala. Pupunta rin ang mga residente ng Nayong Baihay. Para sa akin humingi ng tulong sa pag-aayos ng problema. Magsama ka ng ilang maasahang tauhan. At magdala ng 10 timba ng alimasag na mapupula ang mata. Ngayong gabi, habang madilim at malakas ang hangin. Pumunta kayo sa loob ng hilan sa bungad ng eskinita ng Nayong Baihay. Ibuhos niyo roon ang lahat. Tapos ka na, Zhang Jinshan. Bukas, personal akong pupunta sa Nayong Baihay. Para panoorin kung paano mawawasak ang buhay mo. May hindi tama. Bakit may? Napakakakaibang amoy ng lupa ang hangin sa dagat ngayon. Hindi ito amoy ng mga yamang dagat dito. Namumula ang kulay ng tubig. Nagsisitakutan at nagsisitalon ang mga isda. May mabangis na nilalang na gumagawa ng gulo sa dalampasigan. Mga alimasag na mapupula ang mata. Ipinagbabawal ang mga ito ng batas. Isa silang mapanganib na sumasalakay na uri. May gustong sumira sa pinagmulan ng Nayong Baihay. Jinshan. Ano yon? Anong nangyari? May nagtapo ng lason kagabi sa loob ng hilan. Kamangha-mangha ang bilis dumami ng ganitong mga alimasag na mapupula ang mata. Kung hindi agad lilinisin, sa loob lamang ng 2 araw, ang buong karagatan ng Nayong Baihay ay mawawalan ng buhay. Ang una nating kargamento ay baka hindi na mailabas sa dagat. Sa bayan, tanging si Kuya Long ang may motibo at koneksyon para makakuha ng ganitong ipinagbabawal na uri. Si Kuya Long ng samahan ng Yamang Dagat. Kasama si Zhao Dashun na kahapon lang ay
Itinulak namin sa wala nang mapuntahan. Sakop ito ng malubhang krimen laban sa ekolohikal na ekonomiya. Jingtian, kung magsusumbong ka ngayon, kailangan ng panahon para makakuha ng ebidensya. Maantala rin ang kargamentong ito. May paraan ka ba para hindi ito mangyari? Sa ganitong kalagayan ng pagkasira ng lokal na ekolohiya, walisin silang lahat sa isang bagsakan. Ang golpo ng Ghostwater ay isang halos saradong anyong pasukan na parang bote. Basta gamitin natin ang agos at pagkakaiba ng taas ng tubig sa pagtaas ng tubig. Makakapaghanda ako ng isang tradisyonal na bitag na walang takas. At itulak silang lahat sa sulok, kung saan inaanod ang mga sirang bangka. Pero kailangan nating magpakita ng palabas. Papasukin natin sila sa bitag. Naiintindihan ko. Papatayin ko ang makina ng buong konvoy. Magkunwaring desperado dahil wala ng kargang maisakay. Ginoong Lee, nakikiusap po ako sa inyo. Maaari po ba kayong magpadala rito ng isang kargamento? Hindi na talaga namin kakayanin dito. Tapos na tayo. Hindi ba angas na angas ka pa kahapon? Bakit lupaypay ka ngayon? Hindi maihatid ang mga paninda. Ang multa ng grupong Lee sa paglabag sa kontrata. Baka mapilitan kang tumalon sa tulay. Kung papayag si Enye, Suna, ibaba ng 30% ang presyo ng pagbili. Magpapadala agad ako ng mga sasakyan para ihatid iyon sa inyo. Ibaba ng 30%. Chairman Long, itinatambak mo sa nayong baihay. Mga alimangong mandaragit na mapupulang mata. Sinisira mo ang ekolohiya. At hindi ka man lang natatakot. Napakarumi ng kinikita mong pera. Mabubulunan ka ba sa sarili mong kasinungalingan? Yan. Su, may ebidensya ba kayong ako ang nagnakaw? Wasak na ang dagat na ito ngayon. Zhang Jinshan. Nagpapakita ako ng awa. Magbabayad ako ng 100,000 para bilhin ang buo. Ang kontrata ng konsesyon na hawak mo. Lumayas ka na agad. Talaga. Kuya Long, baka hindi mo alam. Matapos kong kunin ang pamamahala sa karagatang ito kahapon. Para labanan ang mga magnanakaw. Nagpadala agad si Enje, Su ng mga tao, para mag-install dito ng mahigit 10 nakatagong high-definition na night vision camera. Heto, impossible ito. Sino ang nagsabi sa iyo na patay na ang dagat na ito? Itinatambak dito ang mga mapanganib na dayuhang uri, na malubhang sumisira sa ekosistema ng dagat. Hindi matututulan ng ebidensya. Chairman Long, Zhao Daqiang, maghanda kayong lahat na magnilay-nilay sa kulungan ng habang buhay. Nars, pakiswipe ulit ang card. Kitang-kita na may ilang daang libo sa card na ito. Paano ito na-freeze? Lin, ang supplementary card ninyo ay nakapangalan kay Zhao Daqiang. Naglabas ng abiso ang seguridad kaninang umaga. Lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kanya ay sinamsam at ni-freeze na lahat. Kung hindi niyo maibibigay ang mga susunod na bayarin sa pagpapa-ospital, mapipilitan lamang kaming hilingin sa inyo na asikasuhin ang mga papeles para sa paglabas. Diyos ko po. Ang demonyong si Zhao Daqiang na yon. Sabi ko na nga ba, mukhang tuso at magnanakaw siya. Hindi siya mabuting tao. Si Aoya, ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? Hindi ko pwedeng itigil ang gamot ko. Hindi man lang tayo nakatira sa isang villa. Ngayon, wala na tayong kahit lugar na matitirhan. Tapos na ang lahat. Nawasak ang pangarap kong maging mayamang ginang. Hindi lang naglabas ng puhunan si Ginoong Zhang Jinshan. Naglaan pa siya ng 2 milyon para sa kalsada at bangka ng ngayon. Higit pa rito, kinuha siya bilang punong tagapayo ng kumpanya ng pagkain at inumin. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Ang among nakasuit ay si Zhang Jinshan. 2 milyon. Saan niya nakuha ang ganoon karaming pera? Akin yon. Ang 2 milyong iyon ay dapat sana ay akin. Siya, si Zhang Jinshan, ay asawa ko. Nay, puntahan natin siya. Pinakamalambot ang puso niya. Noon, lahat ng gusto natin ay ginagawa niya. Kailangan lang nating umiyak at humingi ng tawad. Siguradong patatawarin niya tayo. Halika, pumunta tayo sa nayong baihay. 2 milyon. Saan niya nakuha ang ganoon karaming pera? Akin yon. Ang 2 milyong iyon ay dapat sana ay akin. Siya, si Zhang Jinshan, ay asawa ko. Puntahan natin siya. Pinakamalambot ang puso niya. Noon, lahat ng gusto natin ay ginagawa niya. Kailangan lang nating umiyak at humingi ng tawad. Siguradong patatawarin niya tayo. Halika, pumunta tayo sa nayong baihay. Maganda ang kalidad ng batch na ito. Napakasariwa. Napakabuting manugang. Tulungan mo naman kami. Dahil kay Zhao Daqiang. Napakahirap ng kalagayan namin ngayon. Hindi na talaga namin alam kung kanino lalapit. Jinshan, hindi ko nakita noon ng malinaw. Ngayon ko lang napagtantong tunay pala ang malasakit mo sa akin. Pag-isipan natin muli. Ang mga nangyari noon, ha? Ipinapangako kong mula ngayon. Aalagaan ko ng mabuti ang buhay natin. Zhang Jinshan.
Hindi mo pwedeng gawin ito. Ngayong maayos na ang kalagayan mo. Gusto mo na kaming itakwil. Hukom ang mga tao rito. Zhang Jinshan. Huwag kang magpaloko sa kanya. Nagsasadula lang ang mga taong ito para makuha ang simpatsya mo. Ako lang ang taong tunay na kasama mo. Pinagsasaluhan natin ang perang iyon. Ganoon ba, Ginang Lin? May bisa na ang kasunduan niyo sa diborsyo. Bawat sentimo niya ngayon ay pag-aari niya. Personal man o ari-arian ng kumpanya. Kung gusto mong humingi ng bahagi sa pera, isama mo ang abogado mo. At makipag-usap sa legal department ng grupong Lee. Kung mauwi ito sa panginikil. Sa lakas ng aming legal department. Sapat iyon para makulong ka ng 10 taon. Sino ka ba para manghimasok sa usaping pampamilya namin? Ako si Zhang Jinshan, sa kanyang negosyo, at sa kanyang buhay. Ako ang katuwang niyang kapantay sa laban. Ginang Lin, ibinigay mo sa kanya ang pinakamagandang 3 taon ng iyong kabataan. Pero naisip mo ba na ang pinakamasipag niyang 3 taon, pati ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng dugo, ay ibinuhos niya sa walang katapusang hukay na pamilya niyo? Minamaliit mo siya dahil mahirap siya. Pero hindi mo alam na sa isang sulyap lang sa ugat ng tubig, kaya niyang lumikha para sa'yo. Nang yaman na hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Hindi ka lang bulag sa tunay na halaga niya. Yurakan mo pa siya sa puti. Ngayon, nakita mo na ang kanyang ningning. At gusto mo na namang makihati sa biyaya. Lin Xiaoya. Maaaring maging sakim ang isang tao. Pero hindi dapat umabot sa puntong wala nang natitirang hiya. Lin Xiaoya. Wang Kuiping. Nakakalimot na ba kayo? Sa kasulatan ng diborsyo, malinaw na nakasulat. Walang ari-arian ang lalaki. At wala na kayong anumang kaugnayan sa akin. Noong gabing iyon, sa gitna ng malakas na bagyo, itinaboy nyo. Ako palabas ng bahay. Noon pa man, patay na ang ugnayan nating mag-asawa. Wala akong pakialam. May utang sa amin si Zhang Jinshan. Kapag hindi siya magbibigay ng paliwanag ngayon, dito na ako mamamatay sa pagsalpok sa pader. Napakalinaw ng sinabi ko. Huwag mo akong saktan. Kung gusto mong magpakamatay sa pagsalpok, sarili mong problema yon. Ipalabas ninyo ang 2 walang kwentang taong ito. Mula ngayon sa nayong baihay. Ayoko nang makita silang muli. Ang sinabi ni Susie Wanking kanina. Talagang nakakabilib ang tapang niya. Ginoong Zhang, 10 milyon ang ipinuhunan ko. Paano ko hahayaang basta nalang apihin ng iba? Ang lalaking pinuhunan ko. Jinshan. Ako ito, si Xiaoya. Lin Xiaoya. Naalala kong binalaan na kita. Huwag mo nang gambalain ang buhay ko. Jinshan, alam ko. May sama ka ng loob sa akin. Wala akong ibang hinihiling. Kakalabas lang ngayon ng resulta ng pagsusuri sa ospital. May malubhang karamdaman sa katawan. Ayon sa doktor, kumalat na ang sakit. May mga palatandaan na ng pagkalat. Kumalat na ang sakit. Sinabi ng doktor na hindi maganda ang kalagayan. Su, hindi ko naman sinusubukang magpanggap na kaawa-awa. Gusto ko lang makausap si Jinshan ng harapan. Jinshan, gusto ko lang makausap ka ng harapan. At ipaliwanag ng maayos ang mga nangyari noon. Gusto kong linawin ang dati nating hindi pagkakaunawaan. Maaari ka bang pumunta sa tinitihan ko? Para magkita tayo. Naglalaro ka na naman ba ng paawa effect? CJ. Mabuti. Huling paalam, Lin Xiaoya. Kung gusto mong mamatay, ngayon mismo ay tuluyan ko nang puputulin ang lahat ng walang kabuluhang pagtingin mo sa akin. Para hindi mo na muling gambalain si Su Wanking at ang kumpanya. Ipadala mo sa akin ang address. Darating ako pagkalipas ng kalahating oras. Jinshan. Sa wakas, dumating ka rin. Alam ko na. May puwang pa rin ako sa puso mo. Tumayo ka ng maayos. Nasa huling yugto na ang kanser sa sikmura mo. Pero parang mabilis kang gumaling. May lakas ka pang bumuga ng apoy. Ang tapang ng pabango mo. Jinshan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. May tanim na ang buhay ko. Gusto kong iwan sa puso mo. Ang pinakamaganda kong alaala magpakailanman. Jinshan. Alam kong hindi na ako karapat-dapat sa'yo ngayon. Pero dahil malapit na akong mamatay, gusto ko lang bigyan ka ng anak ngayong gabi. Kapag hindi nakapagpigil si Zhang Jinshan ngayong gabi, at may maiwang baka sa kwartong ito, bukas ay madadala ko ang ebidensya sa grupong Lee at magpapagulo roon. Sa oras na yon, ang mataas at makapangyarihang haring ito ng dagat. Para pagtakpan ang iskandalo. Gusto man niya o hindi, mapipilitan siyang magbayad ng ilang milyong bayad para manahimik ako. Lin Xiaoya, tigilan mo ang palabas na yan. Ang sinasabi mo ay walang katuturan. Bahala ka. Zhang Jinshan. Kapag naglakas loob kang lumabas sa pintuang ito ngayon, tatawag agad ako ng pulis.
Sasabihin kong ginamit mo ang dati nating relasyon. Upang sa pilitang pumasok at tangkain akong saktan. Pagdating ng araw, wasak ang reputasyon mo. Hindi ka rin gugustuhin ni Suwan King. Maliban na lang kung bibigyan mo ako ngayon ng 5 milyong piso. Tumawag ka ng pulis. CJ. Ako na mismo ang tatawag para sa'yo. Ang teleponong ito ay nagsimulang mag-record 1 minuto. Bago ako kumatok sa pinto. Naka-on ang high definition na pagre-record ng buong paligid. At automatikong pag-upload sa ula. Buksan mo. Kailangan kong magtira ng ebidensya. Ikaw. Nakapag-record ka na pala bago pa man. Hindi mo kailanman mababago ang kasuklam-suklam mong ugaling mapagpanggap na matalino. Ang matibay na ebidensyang ito ng panginikil. Kapag ibinigay ko sa mga otoridad, buong buhay mo ay gugugulin mo talaga sa kulungan. Nawala ako sa sarili. Pakiusap, huwag kang tumawag ng pulis. Alang-alang sa dati nating pagsasama bilang mag-asawa. Palampasin mo na ito, pakiusap. Ito na ang huling beses na pagbibigyan ko ang kahangalan mo. Mula ngayon, kung ikaw at si Wang Kuiping ay maglakas loob pang tumapak kahit kalahating hakbang sa nayong baihay, o maglakas loob pang magpakita sa harap namin ni Suwan King, ang bidyong ito ay direktang mapupunta sa mesa ng hepe ng himpilan ng pulisya. Ikaw ang bahala sa sarili mo. Tala-arawan ng Shimay. Jinshan, ipinaayos mo sa akin mula sa ibang bansa ang pinakamataas na uri ng pangmalalim na diving suit na panlaban sa presyon. Dumating na ang diving suit para sa 2 tao. Ang kagamitang ito ay may sariling pang-ilalim na propeller at hiwalay na sistema ng sirkulasyon ng oxygen. Maaari itong sumisid sa lalim na hindi kayang marating ng karaniwang kagamitan. Ano ba talaga ang natuklasan mo sa mapang ito? At kailangan mo pang alamin mismo sa ilalim ng dagat. Bakit kailangan mo pang personal na sumisid? Presidente Su, nakuha na natin ang karapatan sa katubigan ng ngayong baihay. Pero nais ng grupong linalubusang monopolyo nito ang mga premium na produktong dagat sa buong lalawigan. Kailangan pa ng isang tunay na kayamanang nagpoprotekta sa dagat. Nakatala sa huling pahina ng Tala-arawan ng Shimay. 30 milyang pandagat mula sa nayong baihay. Sa gilid ng pinakamalalim na bangin sa dagat, may isang lugar na tinatawag na mata ng Haring Dragon, kung saan nagsasalubong ang napakalalakas na agos ng dagat. Hindi lamang napakabangis ng agos doon. Nakatago rin doon ang handog ng Diyos ng dagat. Isang tunay na biyaya. Isang tumubo ng mahigit 100 taon. Napakahusay na pulang korales na tila dumudugo. Sa pamilihan, ang isang likas na pulang korales na 10 metro ay maaaring maibenta sa presyong milyon-milyon. Kung tunay itong 100 taong gulang, tiyak na hindi masukat ang halaga nito. Isang pambihirang kayamanan. Kaya pala kailangan mo ng pinakamataas na antas ng kasuotang pangsumisid. Pero naggangalit ang mga alon sa paligid ng mata ng Haring Dragon. Kapag nasalubong natin ang baliktad na agos, kahit ang pinakamagaling na maninisid ay madudurog ang mga buto. Napakadelikado nito. Iwan mo rito ang kagamitan. Ako na lang ang bababa. Zhang Jinshan. Suwan King, hindi lang ang dagat ang ipinuhunan ko, kundi pati ikaw mismo. Ang paglalakbay na ito ay magiging bahagi ng kasaysayan ng grupong Li. Isang pakikipagsapalarang maitatala sa kasaysayan. Gusto mo ba akong iwan mag-isa sa pampang? O isama mo ako? Sa dagat na ito, walang ibang makabababa. CJ. Ngayong gabi, sabay tayong pupunta para tuklasin ang palasyo sa ilalim ng dagat ng Haring Dragon. Wan King, tandaan mo ang sinabi ko. Pagkababa natin, sundin mo ang bawat utos ko. Kapag nakasalubong ang malakas na agos, huwag mataranta. Huwag mong tatanggalin ang lubid pangkaligtasan. Huwag kang mag-alala, tagapayo Zhang. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Jinshan, may alarma sa propeller. Hindi normal ang agos sa unahan. Isa itong napakalaking alimpuyo. Ito na ang mata ng Haring Dragon. Lumipat sa manual na mode at sumunod sa akin. Mag-ingat ka. Huwag mong masira ang mismong korales. Ilagay ang korales sa silid na pampalutang. Automatiko itong lulutang sa ibabaw ng dagat. Hindi na natin kailangang bitbitin. Hindi maganda, bumabaligtad ang agos sa bunganga ng dagat. Maagang dumarating ang pagtaas ng tubig. Wan King, umatras ka agad.
Jinshan, napunit ang tubo ng oxygen mo. Naipit ng bato ang lubid pangkaligtasan. Huwag mo akong alalahanin, mauna ka na. Kung aalis, sabay tayong aalis. Hindi kita iiwan. Hatiin mo sa akin ang oxygen mo. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Kapit lang. Ahon na tayo sa ibabaw ng dagat. Zhang Jinshan, simula ngayon. Hindi na ako muling mahihiwalay sa'yo. Si Aoya. May isang lihim na sandata si nanay para pigain ang pera kay Jinshan. Kahit gaano kalupit ang isang lalaki. Hindi niya kayang maging malupit sa sarili niyang laman at dugo. Talagang hindi niya magagawang maging malupit. 3 taon na kayong kasal pero wala pa ring nangyayari. Ikaw na ang magsabi. Kahapon, nagpasuri ako sa ospital at nalaman ko na 2 buwan na akong buntis. Pero, nanay, sa nakaraang kalahating taon, si Jinshan ay araw-araw na kumakayod para kumita at magbayad ng utang. Pagod na pagod siya at bagsak agad sa pagtulog. Hindi man lang niya ako hinawakan. Hindi nagtutugma ang panahong ito. Sinasabi ko na nga, hindi talaga ako buntis. Patag pa rin ang tiyan ko. Bobo ka ba? Hindi malinaw ang alaala ng mga lalaki. Ipinipilit mong buntis ako. Nabuntis siya bago kami nagdiborsyo. 3 buwan pa lang. Hindi pa naman halata. Kukuha ako ng isang napakapani-paniwalang kopya ng ultrasound. Jinshan, hindi mo ako pwedeng iwan. Nagpatingin ako sa ospital ngayong araw. Ako, dala ko ang anak mo sa sinapupunan. Buntis ako. Lin Xiaoya. Pumunta ka rito para mangikil ng pera. Talagang pati hiya itinapon mo na. Tingnan niyo ang lahat. Kawawa naman ang anak kong babae. Kakapalayas pa lang sa bahay. Nalaman niyang buntis siya. Dugo ng pamilya Zhang. Zhang Jinshan. Malaking amo ka na ngayon. Hindi mo naman siguro kayang itatwa pati ang sarili mong anak. Hindi mo siya kikilalanin. Iyan ay panganay na apo ng pamilya Zhang. Jinshan, alam kong may sama ka ng loob sa akin. Pero tungkol sa bagay na ito, kailangan naman nating pag-usapan ito. Paano ka naging napakalamig? Ni ayaw mong harapin ang dapat mong panagutan. Kayo na ang humatol. Naku, kung buntis talaga siya. Ibang usapan na yon. Buhay ng isang munting nilalang ang nakataya. Sino naman ito? Sino ang gumagamit ng katang-isip na bata para umarte rito? Sakto naman ngayong araw, si Mang Sun ang nagsagawa ng regular na pagsusuri sa akin. Naisip kong isama si Mang Sun para suriin ka. Patingnan mo rin ang pulso mo sa doktor na ito. Hindi ko akalaing pagpasok ko pa lang may malaking palabas na agad akong nasaksihan. Lin Xiaoya. Ang printer sa tabi ng kalsada. Talagang mas sopistikado na ngayon. Pati tatak ng ospital. Kaya na nitong kulayan at linawin ng husto. Kalokohan. Otorisadong ulat ito mula sa ospital ng lungsod. Su Wanqing. Huwag mong isipin na dahil mayaman ka. Kaya mo nang pagtakpan ang lahat. Kahit gaano ka pa kayaman. Anak pa rin ito ni Jinshan. Mananatili kang dayuhan sa pamilya. Pero ang kasama kong si Mang Sun ay tagapagmana ng minanang kaalaman sa pagsusuri ng pulso. Ginang Lin. Dahil sinasabi mong buntis ka. Bakit hindi mo hayaan? Nasuriin ni Mang Sun ang iyong pulso para makumpirma ito. Para ang buong baryo ay sama-samang makiselebrate. Hindi na kailangan. Nagpa-ultrasound na ako. Hindi ako nagtitiwala sa albularyong ipinatawag ninyo. Malay natin kung nagkasabwat na kayong lahat. Para saktan ng anak ko. Hindi ka nagtitiwala sa matandang ito. 50 taon nang nanggagamot ang matandang ito. Maaari bang magsinungaling ang resulta ng pagsusuri ng pulso? Sabi ko na nga ba? Paano naman magkakaroon si Boss Zhang ng anumang ugnayan sa ganitong tao? Sobra na ang ginawa ninyo. Hindi ito matatanggap ng lahat. Umalis na kayo rito. Lin Xiaoya, Wang Kuiping. Akala ba talaga ninyo? Laruan lang ang batas. Makinig kayong mabuti. Simula sa sandaling ito. Kung maglakas loob pa kayong tumapak sa nayong baihay o magpakita roon sa anumang paraan. Kami ni Jinshan, sa loob ng 100 metro, ay ipabubulo kayo sa kulungan. Pagsisisihan niyo ang lahat. At pagsisisihan niyong isinilang kayo. Wanqing, salamat sa'yo. Sa wakas, naayos na talaga.
Ang problemang ito. Para saan? Ikaw ang mahalagang katuwang ng grupong Lee. Pero, kanina habang sinusuri ni Matandang Son ang pulso mo, sinabi niyang, dahil sa matagal mong pagpupuyat at pagpapakapagod, may ilang bahagi ng katawan mo na kailangang alagaan. Ihahanda ko ang reseta ni Matandang Son. At magpapadala ako ng tao ngayong gabi. Para ihatid iyon sa'yo. Alagaan mong mabuti ang katawan mo. Ay, hindi ba ikaw ang pinag-usapang pinagkakaguluhan ngayon sa kabisera? Si Direktor Su ng grupong Lee. Narinig kong para tapatan. Ang samahan si Hai. Talagang gumawa kayo ng pambihirang hakbang. At itinaas bilang punong tagapayo. Ang isang mangingisdang nangingisda sa Burak. Direktor Su, ang grupong Lee nyo ay kapos na ba sa tao? Pati itong probinsya nung amoy isda. Nakapapasok sa ganitong alta sosyedad na pagtitipon. Tagapangulong Qian, hindi sinusukat ang bayani sa pinagmulan. Ang galing at pananaw ni Ginoong Zhang Jingshan ay hindi tulad ng sayo, na nakaupo lang sa opisina at nagmamanipula ng presyo, Ginoong kapitalista. May intindihan mo ba yon? Kung makatatagal man ang grupong Lee sa industriyang ito ay dahil sa tunay na husay at lakas. Hindi dahil sayo. At sa maruming paraan mong mangmonopolyo at manupil. Buwisit na dilaw ang buhok, wala kang alam sa hangganan mo. Ang subastang ito ay para piliin ang kayamanang yayanig sa mundo ng yamang dagat. Kung sino ang makapaglalabas ng pinakakamanghamanghang bagay, siya ang makakakuha ng walang buwis na kota sa pagluwas para sa buong susunod na taon. Tingnan niyong mabuti. Ito ay pambihirang biyaya na minsan lang dumarating sa isang siglo. Ang itim na perlas ng dragon sa malalim na dagat. Tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyon. Suwan King. Gamit ang mumurahing nakuha ninyo sa baryong pangisdaan. Ang bulok na bagay na nasalok ninyo. Ano ang ipambabato ninyo sa akin? Kung may utak kayo, ipasa ninyo sa akin ngayong gabi. Ang buong supply ng sariwang produkto ng grupong Lee. Ibigay ninyo sa akin ang lahat. Kung hindi, kapag lumampas ang gabing ito, sisiguraduhin kong hindi kayo makakilos. Sa buong lalawigan. Isang artipisyal na pinatubong perlas. Na pinaganda ang kulay gamit ang laser. Kaya naging itim na perlas. Pwede lamang nitong lokohin ang mga tagalabas na walang alam sa tunay na halaga. Gamit ang ganitong basura mula sa pabrika. Bilang kayamanang yayanig sa mundo ng yamang dagat. Qian Wanjin. Napakababaw talaga ng isip mo. Mas mababaw pa sa burak sa nayong baihay. Ang pangunawa mo. Ano bang alam ng batang paslit na tulad mo? Kinilala ito ng isang pandaigdigang institusyon. At nagawa mo pa itong tawaging basurang industrial. Sige, kung ganyan ka kayabang. Ilabas mo nga ang kayamanan ng grupong Lee. Ilabas mo. Kung wala kang mailabas na kahit isang bagay na mas mahalaga kaysa sa itim kong perlas. Nang itim na perlas na ito, sisiguraduhin ko ngayong araw. Gagapang kang palabas sa bulwagang ito. CJ. Kung gusto mong mapahiya ng husto, ipamumulat ko sa iyo ang iyong mga mata. Tingnan mo kung ano ang tunay na handog ng Diyos ng dagat. Ito ang maalamat na kahoy mula sa kailaliman ng dagat. Anong klaseng sirang korales yan? May korales bang higit sa halaga ng perlas kung itim na dragon? Siguradong palamuting gawa sa plastik yan. Puro kalokohan. Ipinapangako ko sa 50 taon ng aking profesional na karera. Ang pagtataya sa pambihirang kayamanang ito ay hindi bababa sa 50 milyon. Isang pambihirang kayamanang walang kapantay. Isang napakalaking pulang korales. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Mag-aalok ako ng 30 milyon. Ibenta mo sa akin ang korales na yan. Kapag ipinagbili mo ito sa akin, gagawin kitang Vice-Presidente ng Samahan ng Kalakalan ng 4 na dagat. Kung hindi, isang taga-nayon ka lang, na may hawak ng napakamahal na bagay. Mag-ingat ka, baka may buhay kang kikitain pero wala ng buhay na mapagagamitan. Qian Wanjin. Akala mo ba ang lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera? Minomonopolyo mo ang pamilihan. Inaapi mo ang mga mangingisda. At gumagamit ng maruming paraan para kontrolin ang presyo. Ang tinatawag mong Samahan ng Kalakalan ng 4 na dagat ay kumikita sa pawis at dugo ng mga mangingisda. Mga ginoo at ginang, ang 100 taong gulang na pulang korales na ito ay hindi ko ibebenta. Ngayong araw, gagamitin ko ang pangalan ng Kooperatiba sa Pangisdaan at Ekolohiya ng Nayong Baihay. Sa pakikipagtulungan nito, sa grupong Lee, upang ang 100 taong gulang na pulang korales na ito ay ipagkaloob ng libre sa Pambansang Museo ng Karagatan. Bilang pangunahing yaman ng museo, upang mapanood at mapag-aralan ng buong sambayanan. Kasabay nito, ang grupong Lee ay makikipagtulungan sa Pambansang Kawanihan ng Karagatan
upang itatag ang pambansang pondo para sa pangangalaga ng ekolohiya sa karagatan. Ang gagawin natin ay hindi monopolyo, kundi pangunguna sa lahat ng mangingisdang nasa laylayan, upang yumaman sa legal at makakalikasan na paraan. Basagin ang pagkakandado ng ganid na kapital. CJ. Nababaliw na siya. Talagang nababaliw na siya. Ipinamigay niya ang 30 milyon ng ganoon na lang. One King. Itong mabagsik na mangingisda ay walang kaalam-alam sa romansa. Ipinagkaloob niya ang sagisag ng pag-ibig namin. Hindi ba masakit sa'yo? Jinshan. Hindi talaga ako makapaniwala na kaya talaga nating nakawin ang kalahating araw ng katahimikan. Mula nang ako ang humawak sa kumpanya. 5 taon na akong hindi nakapatay ng cellphone. Ang pakiramdam ngayon, parang panaginip lang. Sa susunod, basta gugustuhin mo. Araw-araw kitang paghahandaan ng ganitong panaginip. Mula nang gawing base ang nayong baihay. Nakapagsimula na ito sa tamang landas. Sa hinaharap ang mga bulok na kalat sa negosyo. Ipaubaya na sa mga profesional na manager. Ang babae ni Zhang Jingshan. Hindi kailangang magpakapagod ng husto. Consultant Zhang, may paninindigan ka na ngayon. Pero bakit naka-full combat gear ka? May nakita ka na naman bang kayamanang nakatago sa dagat na ito? Huwag mong kalimutan. Nagbabakasyon tayo ngayon. Bawal munang mag-usap ng negosyo. Walang negosyo. Sumisid ako ngayon para sa isang hapunan para sa pinakamarangal na panauhin. Bosu, ano ang gusto mong kainin? Tunay na kakaiba ang karagatang ito. Malinis at walang polusyong tubig. Marami itong pambihirang lamang dagat. Basta ikaw mismo ang nakahuli. Kahit isang maliit na sus sa dagat. Magugustuhan ko rin. Sige, aking Diyosa ng dagat. Mag-ingat ka. Kanina sa ilalim. Bukod sa ulang dagat. May natuklasan pa ako. Na isang pambihirang bagay. Ayon sa talaarawan ng Shimai. Napakahinahon ng agos ng dagat. Sa malalim at malinis na ilalim ng dagat. Paminsan-minsan ay nabubuo. Ang tunay na diwata ng karagatan. Gusto ko itong gawing regalo ngayong gabi. Perlas ba? Pero mahirap para sa ligaw na perlas. Ang tumubo sa perpektong hugis. Ito, likas ito. Kulay rosas na perlas ng kabibe. Isang pambihirang perlas. Napakaganda. Ang kulay na ito ay talagang parang paglubog ng araw. Sa kailaliman ng dagat. Nang una ko siyang makita, naisip ko agad. Tanging ganito kapakadalisay. At sukdulan ang kulay. Ang karapat-dapat para sa'yo. Jingshan, alam mo ba? Dati sa mundo ng negosyo. Lahat ay takot sa akin. Tinatawag nila akong reyna ng yelo. Akala nila kaya kong gawin ang lahat. At hindi ko kailangan ng sinumang magprotekta sa akin. Pero hanggang sa araw na yon sa ilalim ng dagat. Mas pinili mong putulin ang sarili mong tubo ng oxygen para protektahan ako. Nang sandaling yon, sinabi ko sa sarili ko. Ang lalaking ito. Ako, si Suwan King, ay sa kanya na habang buhay. Kahit naghahanap siya ng kabuhayan sa lusak. O nang inibabaw sa mundo ng negosyo. Gusto kong ako lang ang maging babae niya. One King. Bago kita nakilala. Akala ko ang pinakamainam na wakas. Para sa buhay ko. Ay ang manatili sa dagat ng nayong baihay. At tumanda ng mag-isa. Ang taong minsang. Yumapak sa akin. At nagparamdam sa aking bukod sa pera. Walang tunay sa mundong ito. Pero itinuro mo sa akin. Hindi lang marunong mangisda ang mga kasanayan ko. Kaya ko ring protektahan ang babaeng mahal ko. Hindi lang sa akin naniniwala ka. Talagang nauunawaan mo ako ng buong buo. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pulang korales na nagkakahalaga ng 30 milyon. At mas pinaparamdam nitong napakahalaga ko. One King, pagbalik natin mula sa bakasyong ito. Babalik tayo sa nayong baihay. At sa harap ng malawak na dagat na iniwan ng lolo ko. Magdaraos tayo ng pinakamagarbong kasal sa buong lalawigan, ayos ba? Gusto kong malaman ito ng lahat. Na ikaw, Su One King, ay aking Zhang Jingshan. Naligal at marangal mong asawa. Talaarawan ng Shimai. Jinshan. Pinapunta mo ako para magpaangkat mula sa ibang bansa ng pinakamataas na uri ng
Malalim na panlangoy na lumalaban sa presyon. Na pang-isahang pagsisid, dumating na. May sariling aparatong pang-ilalim ng tubig ang kagamitang ito. May mga tagapagpaandar. At hiwalay na sistema ng sirkulasyon ng oksiheno. Kaya nitong sumisid sa lalim na. Hindi kayang abutin ng karaniwang kagamitan. Ano ba talaga ang natuklasan mo sa mapa na ito? Bakit kailangan mong ikaw mismo ang sumisid? Nakuha na natin ang karapatang mangisda sa karagatan ng Nayong Baihay. Pero kailangan ganap na. Monopolihin ng grupong Lee ang dekalidad na yamang dagat sa buong lalawigan. Kailangan pa natin ng isang tunay na kayamanang tagapagtanggol ng dagat. Sa huling pahina ng talaarawan ng Shrimai, nakatala na 30 milyang pandagat mula sa Nayong Baihay. Sa gilid ng pinakamalalim na bangin sa dagat, ay may lugar na tinatawag na mata ng Haring Dragon, kung saan nagtatagpo ang napakabangis na agos ng dagat. Hindi lang napakabagsik ng agos doon. Nakatago rin doon ang isang alay ng Diyos ng dagat. Isang tunay na handog, na tumubo ng mahigit 100 taon. Isang pulang korales na tila umiiyak ng dugo. Sa pamilihan, ang isang 10 metrong natural na pulang korales ay maaaring maipagbili sa presyong milyon-milyon. Kung tunay nga itong isang siglong gulang, tiyak na hindi matatawaran ang halaga nito. Isang pambihirang kayamanan. Kaya pala kailangan mo ng pinakamataas na uri ng kasuotang panlangoy. Pero rumaragasa ang mga alon sa ilalim ng mata ng Haring Dragon. Nawa ay agad kayong biyayaan ng isang anak. Ginoong Zhang Jingshan. Sa hirap man o ginhawa. Sa kahirapan man o kasaganaan. Kahit may mas matitindi pang bagyo sa malalim na dagat sa hinaharap. Nangangako ka bang poprotektahan siya magpakailanman? At mamahalin siya hanggang sa huling hininga mo? Nangangako ako. Mula nang umalis ako sa bahay na walang dala. Noong araw na wala akong natira ni isang kusing. Ang kasanayang minana ko sa aking mga ninuno. Ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay. At si Wan King. Ang nagbigay sa akin ng pinakaligtas na kanlungan sa mundong ito. Ang buhay ko ay sa kanya. Ang lahat ng mayroon ako ay pag-aari niya. Ginang Su Wan King. Sa hinaharap man ay maalong dagat. O tahimik na tubig sa ilalim ng buwan. Nangangako ka bang tatayo sa tabi niya? At magiging tanglaw niya magpakailanman. Hanggang sa gumuho ang lupa at maglaho ang langit. Nangangako ako. Basta kasama ko siya. Ang mundo ko ay hindi kailanman haharap sa unos.